Parousia, the coming of the Lord. Marami na ang nanghula mula pa noong 2nd century, kahit mga iginagalang na pastor at mangangaral na tulad nila Martin Luther. Humula ng taong 1600 ang end of the world. Si John Wesley na humula noong 1836 ang second coming at marami pang iba. Lahat sila ay humantong lang sa kamalian. Katunayang hanggang sa panahong ito ay nagpapatuloy pa ang mga panghuhula para sa parusiya o ang pangakong pagbabalik ng Panginoong Hesus. Hindi kaila sa lahat na kahit patuloy na nagkakamali ang kani-kanilang pinuno ng simbahang sinasamahan, ay patuloy pa rin silang kumakapit sa mga aral at doktrinang iyon. Naniniwala rin sila na sa pagdating ng kanilang parusiya ay kasunod na ang katapusan ng mundo. Nakakalungkot na isipin na kahit punong-puno na ng kamalian ang mga teoryang ito ay patuloy pa ring pinanghahawakan ng karamihan sa matagal ng panahon. Napakaraming isinasaad na katotohanan ng Biblia patungkol sa mga naganap na. Ngunit kahit salita na ng Diyos ang naglalahad sa mga katibayan ay hindi pa rin matanggap ng tao. Parang hinaharang nila ang kanilang kaisipang pangunawa at kasabay na isinasara ang puso kahit pa sa kaliwanagan ng salita ng Diyos. Natatakot silang talikuran ang nakasanayan na nilang aral at doktrina na nagsasabi rin sa kanila na sila ay ligtas na, kaysa harapin ang katotohanan ng mga ginanap na ng Panginoon. Alalahanin natin na darating ang araw na tayo ay manghihina at mauubusan ng kakayanang umunawa. Papanaw ang ating katawang galing sa alabok na sa alabok rin magbabalik. Pagsapit ng panahong iyon ay naubos na nga ang pagkakataong ipinagkaloob sa atin. Tulad ng sa nangyari sa marami, naghihintay sila at naniwala sa wala. Kasunod na ang paghuhukom para sa pagpapatuloy na kaloob na buhay sa espiritu ng mga sumunod at tumanggap sa katotohanan ng Diyos. Samantalang ang iba naman ay para sa paghukom sa walang hanggang kamatayan. Kaya hindi ba't marapat lang na gawin natin ang buong pagsisikap ang paghahanap sa katotohanan habang tayo ay nasa kalinawan pa ng pag-iisip, habang kaya pa nating tumalikod at bumitaw sa mga kamaliang ipinakikita ng Biblia, ay gawin nating tunay na pumanig sa salita ng Diyos. Hindi natin maidadahilan na tayo ay niloko lang at naligaw ng tao, sapagkat tayo ay pinagkalooban ng liwanag ng kanyang salita na dapat nating pinipiling una sa lahat. Mga kapatid, hindi ito pagalingan ng pangunawa o palawakan ng kaalaman sa Biblia, at hindi sa paramihan ng magkakaparehong pananalig, kundi para sa katotohanan ng mga ginawa ng Diyos. Ito lang ang dapat na basihan natin. Ito ang totoong pagmamahal sa Diyos, ang unahin siya sa kanyang salita upang makasunod ng totoo. Ito ang mga direktang sinabi ni Jesus sa kanila. Alalahaning sila ang nag-uusap ng mga panahong iyon. Matthew chapter 10 verse 22 to 23. You will be hated by all because of my name, but it is the one who has endured to the end who will be saved. But whenever they persecute you in one city, flee to the next. For truly I say to you, you will not finish going through the cities of Israel until the Son of Man comes. Matthew 16 verse 28. Truly I say to you, there are some of those who are standing here who will not taste death until they see the Son of Man coming in His kingdom. Magaganap pala nga ba? O naganap na ang parusiya kung ang pagbabatayan ay Biblia? Ikaw kapatid ang magpasya. Sana ay magbatay lang tayo sa mga salita ng Diyos sa Biblia at hindi sa mga tradisyong aral na ginawa ng tao. Sa mga talatang ito, napakalinaw ng mga sulat. Mga sulat na may layuning sila sa kanilang panahon lang ang pinatutungkulan at hindi sa malayong hinaharap nila. Sadyang napakalinaw ng layunin ng Panginoong Hesus na ipaalam sa kanila, sa mga lingkod, ang mga babala at utos niya. Hindi maitatangging para sa panahong iyon na dapat na maganap. Ang pananadyang pagbaluktot lang sa mga sulat na ito ang makapagbibigay ng ibang paliwanag. Ganito katibay ang salita ng Diyos na ipinasulat sa kanyang mga lingkod, maliwanag pa sa sikat ng araw. Huwag sanang mangyari na tayo'y magdagdag at magbawas sa salita ng Panginoon.
Dahil sa katotohanang naganap na nga ang parusiya noon sa panahong ipinangako ng Panginoong Hesus, ay narito naman ang mga kaakibat na pangako ng Diyos na tinatamasa ng mga nanatili sa Panginoon mula noon hanggang sa panahong ito na magpapatuloy sa walang katapusan. The New Covenant Age, the Christian Age is forever. Para sa walang katapusang pag-iibanghelyo at pag-aalok ng kaligtasan sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanya sa kabutihang gawa, upang makabilang sa magpasawalang hanggang kaharian ng Panginoong Hesus, ang Kanyang bagong Israel. Ephesians 3 verse 20 to 21. Now unto him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us, unto him be glory in the church by Christ Jesus throughout all ages, world without end. Amen. Ecclesiastes 1 verse 4. A generation goes and a generation comes, but the earth remains forever. Isaiah 45 verse 17, King James Version. But Israel shall be saved in the Lord with an everlasting salvation. Ye shall not be ashamed nor confounded, world without end.